Hallelujah! Isang pinagpalang gabi sa bawat isa sa inyo. Tayo po narito sa The Bible Answer. Ang inyong lingkod po, Bishop Albert Aquino, ay nagpapasalamat sa napakaganda pong gabi na ipinagkaloob po ng ating Panginoon. So sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, and Mindanao, kami po rito sa Christ the True Foundation Christian Ministry ay patuloy na nananalangin na magsama-sama po tayo. Sa mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe at click na rin po natin yung ating pong bell para po sa lahat ng video ay mabigyan po namin kayo ng paalala. So ngayong gabi po ay pagpapatuloy po ng series natin. Ang tanong na ating pong sinasagot ay what are the truths about worship? Mahalaga na maintindihan natin na marami pong katotohanan tungkol sa pagsamba. At katulad nga po ng pinag-usapan natin kagabi, ito po ay hinahanap ng ating Ama sa Langit. Hinahanap ng ating Ama sa Langit yung mga totoong sumasamba sa totoo ring Diyos na dapat sambahin. Mahalaga rin po sa akin na magsama-sama tayo sa pag-aaral nito. In John chapter 4 verse 23, "But the hour is coming and it is now here, when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him." So mga kapatid, true worship was always introduced by God Himself. Kung meron mang totoong pagsamba, itinuturo ito ng Diyos. Kasi Siya yung sinasamba. So tayo po'y manalangin. Panginoon, dalangin ko po ng bawat nakikinig at nanonood ng The Bible Answer ay mapagpala. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. And if we want po ng katotohanan, if we want to know the truth about worship, syempre, babalik tayo sa Biblia upang malaman ito. As an introduction, tingnan natin muli yung kahulugan po ng worship. Kagaya po ng sinabi ko po kagabi, at ngayon po uulitin ko, ang pagsamba o yung tinatawag nating worship ay galing po sa lumang salitang Ingles na worship. May kinalaman po ito dun sa value nung ating pong kinikilala at sinasamba. So pagdating po sa Diyos Ama at pagdating po sa ating pong kinikilalang Diyos na makapangyarihan, ang pagsamba ay hindi pagkuha ng mga pagpapala sa Diyos o pagkuha ng kahit ano sa Diyos, kundi ang pagsamba po pala ay pagbibigay halaga kung gaano siya kahalaga sa buhay natin. So when we enter the presence of God in worship, we bring value. We honor Him by our singing, dancing, and shouting dahil po karapat-dapat siya sa ating pong pagsamba. So ngayon pong gabi, napakaganda pong pag-usapan natin. Isa po sa mga sagot sa tanong natin na ano ba yung mga katotohanan sa pagsamba ay yung preparation na ginagawa po natin. Sapagkat ito po yung isinulat din po ng Diyos na kailangan prepared tayo kapag tayo ay dadalo sa mga pagsamba. Tandaan natin, ang pagsamba po ay isang desisyong ginagawa natin. At ito po ay ginagawa natin upang maranasan natin ang Diyos. So, when we prepared ourselves, ang ating iniisip ay makaranas tayo ng presensya ng Diyos. So, we meet our God and we need to be prepared for that. Ano po? So, sa journey natin, ang proper preparation po para ma-experience natin ang Diyos sa pagsamba ay kailangan. So Solomon, one of the wisest men of God, ay tinuturuan tayo nito sa kanyang mga salita kung paano tayo maging handa. So he is a wise person, he is called by God. Solomon is the son of David. At alam natin na binigyan siya ng pagpapala. Ang dami-dami niya pong isinulat. At ang dami-dami niya pong sinabi tungkol po sa relasyon natin sa Diyos, tungkol po sa relasyon ng Diyos sa atin. At isa po sa kanyang mga isinulat ay nasa Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Ano babasahin ko po sa inyo? Guard your step when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. So dito pa lang po sa salitang ito, pagpupunta tayo sa pagsamba sa Panginoon. So most of us ay merong lugar ng pagsamba. Maaaring nasa kwarto yun, maaaring nasa church yun, nasa Bible studies, nasa house churches.
Pero kung pupunta tayo sa mga lugar na sasambahin natin ng Diyos, ang sabi po ng Bible, number 1 is to get ready to meet God. Hindi tayo pumupunta sa mga gawain ito para lang sa fellowship of men. Ito po kasi yung nagiging konsepto na ng tao. Young people, they want to fellowship with young people, kaya sila pumupunta sa church. Mga nanay, they want to fellowship with other nanay. Ganon din po yung iba. Nagbabago na po yung konsepto ng pagpunta sa mga lugar ng pagsamba. Ang sabi po ni Haring Solomon sa kanyang mga talatang binigkas, guard your step when you go to the house of God. It means, get ready to meet your God. You are there to meet your God. Yun ang una. Prepare yourself sa bahay pa lang. Bago ka umalis, ako'y pupunta sa pagsamba upang maranasan ko at makasama ko ang aking Diyos na sasambahin. Because He is available for you. He want to dwell in you. Hallelujah. So, pangalawang bagay ay yung sinabi rin po dito, draw near to listen is better than to offer the sacrifice of food. So, kapag tayo ay nasa pagsamba sa Diyos, listen. Listen to the Word of God. Listen to the preaching of your pastor. The preaching of the Word of God na nanggagaling sa mga labi ng mga manggagawa. Listen. Huwag po tayong maging parang nandun sa church pero natutulog o kaya ay nakikipagkwentuhan o kaya ay may ginagawa po sa mga gadget na cellphone habang nagpipreach ang pastor. We need to listen in the time na kung saan ang salita ng Diyos ay dapat po nating pakinggan. Mahalaga po ito na ito po ay bahagi ng preparation natin sa totoong pagsamba. So, pupunta ka sa gawain ng Lord, pupunta ka sa sambahan sa Panginoon upang makinig ng salita niya. So, prepare yourself. Sa Ecclesiastes chapter 5 pa rin po, verse 2, kasunod po ng verse 1, sabi po rito ni Haring Solomon, think before you speak. And don't make any rash promises to God. He is in heaven and you are on earth. So don't say any more than you have to. Anong sabi? Ang Biblia, humble yourself before God. Bakit po? Sapagkat mas mataas ang isip niya, nasa langit siya, nasa lupa tayo. Kapag tayo ay pupunta sa gawain ng Diyos, hindi natin dala-dala yung yabang. Kung ikaw man ay nasa music ministry, hindi mo dala-dala yung galing mo dyan. Ang dala-dala po natin ay pusong handang magpakababa. So we need to prepare our heart to be humble in the presence of our God when we worship Him. And the fourth is, it means that you say what you say to God. It means tayo po ay maging totoo kung ano man po ang sasabihin natin sa Lord. No? Mean what you say to God. Kapag may pangako ka, kasi dito po talaga nangyayari yan eh. Kapag tayo ay umaawit, minsan iiyak ka sa presensya ng Diyos and then sasabihin ng Panginoon sa'yo, mahal na mahal ka niya. And then, ano mangyayari mga kapatid? Minsan, mangangako tayo, Lord, hindi ko na po gagawin ang mga nagagawa kong mali. So, pag ginawa po natin yan, abay totohanin natin. Totohanin natin ang bawat pangako natin sa Panginoon. At kapag tayo nag-yes, yes Lord, abay totohanin din natin yung yes Lord natin. At kapag nag-amen tayo, totohanin natin yung sinasabi natin, amen, gagawin ko po. Mga kapatid, we need to prepare ourselves when we go to worship. Hindi po yung basta-basta tayong dadako sa worship nang walang preparation. So, ngayon po, napakahalaga sa akin na ang bawat isa sa atin ay matuto na maging handa pag pumunta tayo sa gawaing pagsamba. So, bilang mga magkakasama po ngayong gabi, meron po tayong special number, magagaling muli po sa CTF Band at sa biyaya po ng Diyos, atin po itong anyayahan na kung saan ay makapag-minister po sa atin. Purihin po ang Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, from the heavens above.
Praise Him, all His angels, praise Him, all His heavenly hosts. Praise Him in the heights, praise Him, all His angels, praise Him, all His heavenly hosts. I praise you, God Almighty. I praise you with my heart. I praise for you are holy. I praise you from the start. I praise you, God Almighty. I praise you with my heart. I praise for you are holy. I praise you from the start. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens above. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens above. Praise Him in the heights, praise Him, all His angels, praise Him, all His heavenly hosts. Yeah. Praise Him in the heights, praise Him, all His angels, praise Him, all His heavenly hosts. I praise you, God Almighty. I praise you with my heart. I praise for you are holy. I praise you from the start. I praise you, God Almighty. I praise you with my heart. I praise for you are holy. I praise you from the start. You are awesome, you are great, you shine among the rest. You are holy, you are good, you are worthy to be praised. You are awesome, you are great, you shine among the rest. You are holy, you are good, you are worthy to be praised. Oh, I praise you, God Almighty. I praise you with my heart. I praise for you are holy. I praise you from the start. I praise you, God Almighty. I praise you with my heart. I praise for you are holy. I praise you from the start. So, God is great. Hallelujah. Mga kapatid, ang galing po. Nakakapaglingkod po ang mga musika
upang maluwalhati ang Diyos at mag-bless naman po tayo. Thank you for the CTF Band at ganun din po yung ating mga kapatid kasama po ng CTF Band. So, as we conclude ngayon pong gabing ito, napakaganda na pag-usapan po natin, kayo ba'y laging handa pagdating sa pagsamba? Kayo ba'y handa pagpupunta sa mga gawain ng pagsamba? So, unawain po natin. Worship is an amazing journey. Sa bawat buhay natin, sa bawat ikot po ng araw, ang pagsamba dapat po ay buhay na natin. Ano po? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ginawa niya ang lahat upang sa ganon maramdaman natin, maintindihan natin kung gaano tayo kahalaga sa Kanya at gaano siya kahalaga sa bawat isa. So let us be prepared when we worship our God. To God be the glory. So ako po'y mananalangin bago tayo mag-iwahiwalay. Papanalangin ko po ang bawat isa sa inyo na nangangailangan ng panalangin. Kung kayo po ay nasa inyong mga cellphone, o kaya TV, o kaya laptop, o any gadget po na ngayon ay nakakausap po kayo, magkaisa tayo. Whatever we agree together, it will be agreed in heaven. Whatever we lose here on earth, it will be loose in heaven. Let us agree. This is an agreement in prayer. Panginoon, salamat sa mga kapatid kaming naririyan, kasama namin sa The Bible Answer ngayon. Purihin ka, sambahin ka, sapagkat kami, Panginoon, ay may pananampalataya na magagawa po ninyo kahit anong bagay, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Malayo man ang aking mga kapatid, nasa iba't ibang bansa man sila, nasa iba't ibang lugar man sila ng Pilipinas, maaabot sila ng iyong kapangyarihan. And I believe, oh God, in all my heart, hindi maikli ang iyong kamay. Kaya sa mga nangangailangan ng kagalingan, in the name of Jesus, I agree with their loved ones, oh Lord, that in Jesus' name, there is healing. By the blood of Jesus, there is healing. And by the love of Jesus, there is healing. I speak healing in the body of those who have diseases. At salamat, Ama, sa mga kapatid namin. I pray, Lord, na patuloy mo silang bigyan ng kagalingan. Meron pong nakikinig sa atin at nanonood sa atin na maaaring kayo ay papunta sa ospital. But in the name of Jesus Christ, ang mangyayari pong test sa inyo ay magiging maganda. Magiging maayos po ang lahat. At sa pangalan ni Jesus, pinagaling na kayo ng Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatid naming may problema sa pinansyal. I pray for financial breakthrough sa buhay po nila. Let them have the power to get wealth according to your word. And I pray for life in abundance, sapagkat ito ang pangako mo sa bawat isang na kay Kristo. To those who have families na wala pang kaligtasan, I pray for salvation. Let the mercy of our Father be upon those people na wala pa pong kaligtasan. Let them hear the gospel of Jesus Christ. Let them know the gospel of Jesus Christ and believe in the gospel so that they will be saved, oh God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinagpala mo na po kami. Ikaw ang maluwalhati. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang inyong lingkod, Bishop Albert Aquino ng Christ the True Foundation Christian Ministry ay nagpapasalamat. Salamat po sa lahat ng CTF family, sa lahat ng nanood sa atin, sa pagsubaybay nyo, sa pananalangin at pagsuporta. If you want to give something to this ministry to support us, meron po tayong mga GCash number dyan. Just give your offering na may kagalakan para po sa Panginoon ang lahat ng ito. So, babay na po. This is your Bishop Albert Aquino. Purihin po ang Diyos. God bless you all. Purihin ang Panginoon.